Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon dito sa naging pahayag ni Erwin Tulfo. Ayan, number one nga to sa listahan ng mga binabash ngayon ng taong bayan. Kasi ang nangyari is pinagbabantaan niya si Senator Marcoleta at si SP Alan Cayetano. Ayan, so ngayon, nung nakita niya kahapon na dinagsa ng mga taga-suporta si Senator Marcoleta, agad itong humingi ng patawad sa kanyang pananalita na kukwelyuhan niya raw yung matanda. Kukwelyuhan niya raw si Senator Alan, 'di ba? Ipakukulong niya raw, papa-aresto niya raw, 'di ba? Napakalupit na itong senador na 'to. Nasa kamay niya ang batas. Actually, illegitimate nga sila eh. Hindi sila legitimate. Kasi under the Constitution, nakapag-adjourn na ang Senate. So, hindi nila kinilala yun. Violation na naman yun ng Senate rules, di ba? Bago sila mag-coup, nakapag-adjourn na. So, ngayon, babasahin natin yung naging pahayag ni Senator Erwin sa kanyang interview sa kanya ng isang mainstream media. Ayan. Lubos akong humihingi ng paunmanhin sa aking mga kasamahan sa aking mga naging marahas na pahayag. Ganyan naman kayo palagi eh. Naaalala niya siguro yung nangyari sa kapatid niya na dinimanda sa lahat ng korte sa Pilipinas. At kinabahan, nangatog na naman ang tuhod nito. 'Di ba? Pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senador Cayetano. Hindi niya binanggit si Senator Marcoleta. Pero malinaw sa naging pahayag niya. Sino ba yung matanda doon? 'Di ba si Senator Marcoleta? Kaya dinagsa ng mga taga-suporta yung Senator Marcoleta ang Senado, 'di ba? Kaya lumabas siya ng Senado si Senator Marcoleta. Nung isang araw. Ayan, so kaya ngayon, hingi siyang sorry. Ayan ang sinasabi natin, yung mga kayabangan, isinasantabi yan, 'di ba? Hindi yan nilalagay sa sa trabaho, 'di ba? Trabaho mong maglingkod sa bayan eh. Hindi mo pwedeng questionin yung isinasagawang pagdinig sa BRC dahil legitimate na Senate President si Senator Alan, 'di ba? Yun kasi ang hindi nyo matanggap. Yung legitimacy ni Senator Alan na nanumpa sa Constitution, sa Rules of the Senate at sa Biblia, si Senator Alan. Ayan, basahin pa natin. Senator Alan Cayetano at sa ilang individual palabas ng session o plenaryo hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na isang senador. Ganyan na talaga kayo, ugali nyo na yan magkapatid. 'Di ba? Kamakailan lang si Rapi Tulfo hinahamon si Senator Alan, 'di ba? Kung maano ka, pumunta ka rito, kung matapang ka, ganyan. 'Di ba? Hindi kayo nadadala hangga't hindi kayo dinadala, 'di ba? Nagulat kasi siya nung dumating ang mga taga-suporta ni Senator Marcoleta sa labas ng Senado. Ayun, natakot. Ayan, bago tayo pumunta dito sa naging pahayag ni Dick Gordon, former Senator Dick Gordon. Ayan, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin, at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like itong ating video. Paki-share na din sa Facebook. Ayan. So tuloy na tayo doon sa naging pahayag ni Dick Gordon. Dito tayo. Hingin natin ang pananaw ng dating namuno ng Senate Blue Ribbon Committee, ang dating senador, Senator Richard Dick Gordon. Sen, magandang umaga po. Good morning! Si Robert at lahat na nanonood at nakikinig sa inyo para tutunan. Opo, unahin ko lang po, Senator, yung unang-una, dito po sa issue ng Senate Blue Ribbon muna tayo. Sa panig ni Senator Erwin, sabi niya, siya ang legitimate na mangunguna at chairman ng Blue Ribbon. Sabi ni Senator Pia, hindi, sa akin pa rin ang Blue Ribbon. Sa pananaw po ninyo, kung ano yung nangyari last week, sino po ba talaga ang dapat na mamuno? Simple na lang. Ano mas marami? 12 o 11? Hindi yan, 'di ba? Hindi 12 o 11. Dapat ang tanong mo diyan bilang senador, kung ano yung nakasaad sa Constitution. Kasi 'di ba, former lawmaker ka, hindi mo pwedeng magbase lang sa numbers. Kung ano yung sinasabi ng Constitution, yun dapat ang ipinatutupad nyo. 'Di ba? Maling-mali yan.
Nako naman, Dick Gordon, sablay ka agad, oh. Di ba 12 mas marami? Pangalawa, kung sinasa pinipilit nyo na ang requirement ay 13, pakita nyo nga sa akin sa Constitution o sa rules nire-require 13. O sige, papakita natin. Meron tayo niyan, syempre, di ba? Pakita natin sa kanya. Saan na ba yun? Nandito lang yun eh. Ayusin natin. Masyado kasing malaki to eh. Kinuha natin to sa mismong Senate Rules. Ayan. Tatakip natin sa mukha niya. Takip natin konti. Yun. Teka. Ayan. Ito. The officer of the Senate shall be elected by the majority vote of all its member. Ilan ba yung member ng Senado ngayon? May nag-abroad ba? Wala. So, 24 yan. 'Di ba? 24 pa rin sila. Hindi mo pwedeng i-dispose yung dalawa ron. Kasi ang nakasaad sa Constitution, sa rules, kapag namatay, kapag bumaba, o incapacitated. O, 'di ba? Meron bang incapacitated diyan? Wala naman. So ngayon, 24 pa rin sila. 'Di ba, Dick Gordon? 24 pa rin ang senador. Wala rin naman nakalagay sa Constitution o sa rules ng election officer or sa rules ng Senate na kapag nakulong ka, hindi ka pwede bumoto. 'Di ba? Unless na 2/3 sa Senate Hall na pinagbotohan ka, masuspend ka. Wala namang nagawang pagboto para masuspend yung dalawa eh. 'Di ba? Walang naging botohan. So, 24 pa rin sila. So, ano ba yung sinasabi niyang 13? Doon tayo sa 13. Ano ang 50% ng 24? Eh di 12. So, paano magiging majority yon? 50% plus 1 equals 13. Yun yung point doon. Hindi mo pwede kasing sabihin na point to point na sa Constitution may nakasulat na 13. 'Di ba? Komedyante ka masyado eh. Oh, ayan i-ano lang muna natin to. Tatago muna natin yan. O, play tayo ulit. Of all the members, wala akong nakikitang 13. Gusto niya, figures talaga eh. Yung nakasulat doon, 13 kailangan. Di ba? Sa lahat ng senador, kahit yung mga kinakampihan mo, hindi binabanggit na wala akong nakitang 13. Pinag-ano mo naman kami, Dick Gordon, Ang sinasabi lang is a vote of all the members. Majority of all the members. Di ba ikaw na nagsabi majority of all the members? 24 yun divide mo sa 2, 12. Paano magiging majority yun? Parehong 12. Di syempre, pupunta yung isa sa kabila para maging 13. Doon mo pwedeng sabihin na majority yun. Di ba? Of the Senate. So, hinahanap ko na, walang 13. Bakit ganon? Dahil, siguro, napipisil nung araw ng mga gumagawa ng Constitution na hindi palaging 24 yan. May mamamatay, may magkakasakit, di makakapunta, may abroad. Totoo yun yung sinasabi niya. Pero minamatay ba? Wala. May nag-abroad ba? Wala. Di ba? Wala nag-abroad eh. So, it would be impractical to say palaging 13 of the 24. Mamaya pupuntahan natin yung sinasabi mo. Yung pinagtatanggol mo, kinokontra ka. Mamaya, pupuntahan natin ulit yan. Di ba? Hindi that it will only result in paralysis. Tama, walang magagawa. So, ako Meron. Ito naman. Bias talaga bias. Anong walang magagawa? Kailangan lumipat nung dalawa sa kabila. Para maging 13. 'Di ba? Kasi yan, sa Senado, parang botohan sa buong Pilipinas. So, yung iba, pwedeng lumipat sa kabila. Hindi naman sila pinagbabawalang lumipat. Kasi, part yan ng demokrasya. 'Di ba? Silver the better. Kung wala kung hindi mo makukuha yung 24, minus De La Rosa, 13 na yan. Hindi pwedeng bumoto to si Senator Estrada. Ayan, puntahan natin yung sinasabi niyang hindi po pwedeng bumoto si Senator Estrada. Wait lang, nasa na ba yun? Ayan, sa baba, mababasa natin. This means that as long as the senator has not been expelled by 2/3 vote, they remain a member of the Senate even while detained, di ba? Paano tayo ngayon yan? Senador Dick Gordon, di ba? Former senator, di ba? Habang nakadetain siya, pwede pa rin siyang bumoto. Kasi hindi naman siya pinagbotohan ng 2/3 ng mga senator para ma-expel, di ba? Yun ang point doon. Di ba? So, ano yung sinasabi mo na hindi pwede bumoto si Senator Jinggoy? Punta tayo, magbigay tayo ng isang example dyan. 'Di ba? Si Senator Laila de Lima, nung nakulong, nagpadala siya ng manifestation kay Risa Ontiveros. Sino ang nagbasa? Si Risa Ontiveros. 'Di ba? Ando doon ka nun eh. Senator Dick Gordon, ando doon ka. Paano mo ngayon sasabihin na
hindi siya pwedeng bumoto, 'di ba? Kasi kung tutuusin, pwede mong isabpina yan. Kahit na nasa kulungan yan, pwede kang mag-request sa korte na imbitahan sa Senado yan. 'Di ba? Para lang makaboto. Pwedeng gawin yon. 'Di ba? Nasanay kasi kayo sa baluktot na pamamaraan na dahil ayaw nyong nakakulong yung tao, pinababayaan nyo na, 'di ba? Tinatanggalan nyo ng karapatan bumoto. Pero kung tutuusin, pwede yun. Wala na ba nakasaad sa Constitution na kapag nakakulong ka, hindi ka pwedeng bumoto? Halal ng bayan yan, tinatanggalan nyo ng karapatan. Si Senator ba to? Pwede nyo ring isabpina. Pwedeng pumunta anytime para bumoto. Paano mo ngayon sasabihin na hindi pwedeng bumoto yung dalawa? 'Di ba? 22 na yan, 11-11, lumipat si Cheese, naging 12-11. Kahit na sabihin mong lumipat si Chis Escudero, ang nakalagay sa Constitution, majority of all its member, 'di ba? Hindi mo pwedeng panindigan yung 12 mo. Mali yan, maling-mali. Papatigilin mo yung Senado, yung trabaho ng Senado dahil di ka makakuha ng 13. Hindi, pwede kayong mag-quorum, 'di ba? Under nga sa 12 pwede mag-quorum para sa mga business. Nakalagay sa Constitution 'yan. Pero hindi mo pwedeng ibakante ang Senate President kasi hindi mo hawak ang majority. 'Di ba? Bakit ayaw nyo ilapit sa Korte Suprema? 'Di ba? Paano 'yan? Ayaw nyo ilapit Kino-contest nyo si SP Alan. Si SP Alan nanumpa sa Constitution at sa Senate rules, pati sa Biblia. Kayo nanumpa ba? Hindi nyo kayang talunin yung 13 ni Senator Alan. Yun ang problema sa inyo. Alam ko saan yung 13, di ba? Yun lang, simple lang ako. Kinukulit natin na marami pa Dahil pinipilit nila may 13. O kahit na may 13, kung may 13, mas maganda. Pero kung wala kang 13 at meron kang 12, that's already a majority. Kung may 13, mas maganda. Kung may 13, ibig sabihin sumusunod ka sa Constitution. Yun yung nakalagay. Majority of all each member, 'di ba? Hindi nyo pwedeng ipilit yung 12 kasi hindi nga majority yun. 'Di ba? Kung ano yung nasa Constitution, kailangan mag-i-stick tayo doon. Hindi nyo pwedeng ipilit yung 12. Language. Pero ang ginawa nito mga senador ngayon, nag-iingat sila, ginawa nilang 12, nireorganize sila yung Senate, lahat ng positions vacant, pati Senate President. Hindi mo rin pwedeng ibakante ang posisyon ng Senate President. Ayan Bakit? Yung under dun sa Senate President, yung pro tempore, yun pwede nyo ibakante yun. Pero bakit ang Senate President? Kasi required sa batas na kailangan 13 para mabakante yun. 'Di ba? Common sense lang yun. Para matalo mo ang Senate President, mapatalsik siya sa posisyon, kailangan mo ng 13 boto. 'Di ba? Walang nakalagay sa Senate rules o sa Constitution na kapag nakabuo ka ng 12 o mas bababa pa sa 13, pwede mong ibakante ang posisyon ng Senate. 'Di ba? Ang nakalagay lang doon, pwede kayong mag-quorum to do business. 'Di ba? Para mag-amyenda ng mga batas, magpasaya ng mga iba't ibang mga request galing sa ehekutibo, galing sa kongreso, yun. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ibakante ang Senate presidency dahil hindi nyo nakuha ang 13. So, anong nangyari? Naging Senate President pro tempore si... Kaya nga pro tempore lang ang nailagay nyo si Win Gatchalian Kasi 12 lang kayo. Kung 13 yan, kaya nyong ibakante yan. 'Di ba? Kasi yun yung nasa Constitution. Kung totoo yung sinasabi mo na 12, bakit hindi nyo binakante yung Senate President? 'Di ba? Bakit hindi nyo inupo si Win Gatchalian? 'Di ba? Binakante nyo, tas wala kayo iupo. Kalokohan nyo. 'Di ba? Kalokohan nyo. Win Gatchalian, wala na yung posisyon ni Senator Cayetano. Senator na naman siya. At Alam mo, ito lang napapansin natin. Ito, opinion lang natin to. Hindi porket marami yung tumutulig sa kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Senate President, ibig sabihin, totoo na. Minsan, hindi natin kailangan sumabay sa agos para maging lang tayo para magustuhan tayo ng nakararami. Minsan, kailangan nating salungatin yan para malaman natin kung ano yung totoo. 'Di ba?
Kumbaga sa paghahanap buhay, hindi naman porket magbabarkada kayo kung nasaan yung isa nandoon kayo. Kailangan yung magsulo-sulo ng kani-kaniyang takbuhin sa buhay, ng kani-kaniyang diskarte para umasenso kayo, mahanap nyo yung para sa inyo. 'Di ba? Ganun kasimple yan. Pag halimbawa ng special session yun, I'm sure, boboto sila ng bagong Senate President. Doon sa special session, maaari pa nating tanggapin na kung sino yung bago magiging Senate President, yun yung talagang may karapatang umupo as Senate President, 'di ba? Pero yan 12 na yan, labag yan sa Constitution. Hindi nyo pwedeng ipilit yan, 'di ba? Di ba? Hindi ganoon, kaya may batas eh. Oh, sa'yo na nanggaling, kaya nga may Constitution eh. Yun ang dapat nating sundin. Majority of all its member, 'di ba? Ang batas, simple lang, majority. Oh, siya rin nagsabi. Senator Sabi mo ulit. Gordon, opo, yung nangyari last Thursday, ang sabi ng bagong Senate leadership ng grupo nila Senator Win, walang mangyayaring pagdinig, anumang pagdinig ang Blue Ribbon, pero dumating pa rin sina Senator Pia, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, and Senator Alan Peter Cayetano, itinuloy yung kanilang pagdinig. Number 1 question, valid at legal po ba yun? Number 2, pwede bang kasuhan yung mga nagdaos doon at pwede rin bang kasuhan yung mga tumestigo doon dahil kung hindi ito kikilalanin bilang isang legitimate na hearing ng Senado? Sa akin, rule of law lang. Rule of law ba yan? Rule of law yun. Nakaupo pa si Senate President eh. Utos ng Senate President, 'di ba? Kaso yung mga empleyado ng Senate tinakot naman nito, 'di ba? Sino ba namang hindi matatakot? Bata ng administrasyon yan, 'di ba? Kawawa naman yung mga tao, yung empleyado, nadadamay. Natural, susunod yan. Ngayon, tapos sasabihin nyo, wala namang nag-record nun, walang proceeding yan, 'di ba? Mga et cetera, videographer, wala eh. Oh, tinakot lang eh. 'Di ba? Sila nakaupo kaya mas malakas sila. Ganun talaga. Napalitan na sila kung ayaw nila tanggapin. Illegal sila. Paano mo sasabing illegal? Napalitan ba? 'Di ba? Hindi nga eh. Yun nga problema eh. Yung bang, meron ba nag-record ng proceedings na official ng mga Senado? Wala po lumutang from Blue Ribbon Committee. Tinatanong pa ba yan? 'Di ba? Syempre tinakot nga eh. Ayaw madamay. Ayaw madamay ng mga tao sa kaguluhan diyan sa Senado. 'Di ba? Alam naman ng mga tao na dehado sila Senate President Alan o sila Marcoleta. Alam ng mga tao na mga empleyado. Sino ba nasa likod ng kaguluhan sa Senado? 'Di ba ang Malacanang o sila PBBM, 'di ba? Wala po. Wala. Di ko wala. Di wala silang record. Nahuhuli ka na naman. Naiwan ka sa 1980s May cellphone, may camera, pwede mag-record, 'di ba? Pwede ipasa 'yon sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung recordings noon, ang daming media. O kung hindi nila ino-honor 'yon, todo interview nga sila Erwin Tulfo O pati yung sila Alonto, congressman si Alvarez, itinanggi agad, natatakot. 'Di ba? Sabi nila nung press con, hindi nila pinagpapansin. Bakit pinansin nila ngayon? Kung confident sila sa mga sarili nila na wala silang ginagawang masama, 'di ba? Kasi takot sila dahil kinikilala pa rin nila posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang nakatoka doon, yung Blue Ribbon Committee at saka yung staff ng Senado, wala sila doon. Tapos, they cannot administer oath. Wala silang kapangyarihan. Paano mo nasabing walang kapangyarihan? Napalitan ba? Hindi nga, yun nga problema, kaya natatakot itong mga to sa minority bloc. Ayan, si Win Gatchalian, pinipilit niyang i-establish yung pangalan niya na siya ang Senate President acting. Kasi walang kumikilala sa kanya sa mga nanonood sa atin. Kapag ikaw ang lehitimo, sa tingin mo kailangan mong iparamdam na ikaw ang lehitimo? Hindi mo na kailangan sabihin yun, 'di ba? Kasi wala kang kailangan i-defend dahil alam mo sa sarili mo na ikaw yun, na ikaw ang legit. Bakit pinipilit nila na ako ang bagong chairman ng BRC? Pag nagpa-hearing pa kayo ulit dyan, papa-aresto ko kayo, kukwelyuhan ko kayo. Ilang araw lang, iyak na, sorry na agad. 'Di ba? Mararamdaman mo. Ayan, Senator Bendalo, 'di ba? Yung mga sinasabi mo, nako, muntik ka na. Muntik ka na. Sayang.
Wala kasing kumikilala sa kanila. Dahil alam nila sa sarili nila, hindi sila ang legitimate, 'di ba? Biro mo, kailangan mo pang humingi ng taga-depensa, o yung civil service, IBP, o Integrated Bar of the Philippines, Malacanang, Kongreso, kailangan mo pa ng mga law professor, dean, kailangan mo pa yung mga taong yun para ma-establish na ikaw talaga, 'di ba? Kita mo yung style ni Senator Alan, sinasabi lang niya sa live niya na ako talaga ang legit kasi akong nanumpa sa Constitution, ako nanumpa sa Senate rules, ako nanumpa sa Biblia. O, di ba? Ang lupit ng panlaban ni Senator Alan eh. Kaya naboboljak sila eh, nawawala yung isip nila, di ba? Hindi nila alam kung paano nila establish yung posisyon nila eh, di ba? Tapos walang minority. Nabanggit niya yung Kailangan ba minority. sila dinesignate na minority? Pwede bang mag-meeting ka ng walang minority? Yon, isa pa yon. Napakahalaga yung sinabi niyang yan. Thank you, Dick Gordon. Thank you. Ayan na. So, paliwanag natin kung bakit napakahalaga nun. Nung nagbotohan ng Senate Pro Tempore, dumating si Chis Escudero. Merong bang minority na sinasabi nila? Kasi sabi nila sila na yung majority. Merong bang minority na pumunta? Kasi napakahalaga nun eh. Dapat merong minority. 'Di ba? Katulad ng pagkahalal kay SP Alan. Andun ang minority, andun ang majority. So, doon sa pagkahalal kay Win Gatchalian, the fake Senate President, meron bang minority? Yun ang tanong. Wala, 'di ba? So, illegitimate talaga. Kasi alam nyo, bago sila mag-conduct ng botohan ng alas 3 ng hapon, may papakita ko sa inyo. Ito, napakahalaga rin nito. Pursuant to the rules of the Senate and the approved of legislative calendar, in accordance with the tradition, the Senate is in adjournment and is scheduled to resume regular session at 10 a.m. July 27, 2026. Diba? So, bago sila makapaghalal ng Senate Pro Tempore, nakapag-adjourn na. 'Di ba? Nakapag-adjourn na. So, wala nang bisa yung pagka-Senate Pro Tempore ni Win Gatchalian. Wala nang bisa yun. Kasi adjourn na eh. Ano katwiran nila? Hindi namin kinilala. Sabi ni Panfilo Lacson, 'di ba? Ganun sila yung kadesperado na mapalitan si Senator Alan. Iyak ng iyak. Pwede yun. Mag-meeting ka muna, i-appoint mo lahat yung mga ilalagay mo majority at minority, kumuha ka ng quorum, pag natapos yung quorum, okay, pwede na. Proceed. Pero walang gano'n eh. Walang gano'n. So, Bakit nung hinalal ba nila si Win Gatchalian may minority? Komedyante rin to si Dick Gordon. illegal lahat yun. Makakasuhan lahat yung nagsalita doon ng libel. Ibig sabihin, makakasuhan rin sila Win Gatchalian kasi walang minority. 'Di ba? Kasi same lang eh. Kung titignan natin, same lang. Nung inihalal ng pro tempore si Win Gatchalian, walang minority. So, nung nagkandak ng hearing ang BRC, walang minority o majority, sabihin na natin, walang majority. So, pareho din sila makakasuhan. 'Di ba? Eto kasi si Senador Gordon, former Senator Gordon, hindi naman natin sinasabing bias siya, pero parang ganun. 'Di ba? Kasi kung magsasalita ka ng facts, kailangan both sides. Sasabihin mo na sa gantong side naman, ito mali, ito naman sa gantong side, mali rin to. So kailangan pag-usapan nyo. Yun ang tamang paninindigan. 'Di ba? Ganun naman kasi. Kung gusto mong makatulong sa institusyon, 'di ba? Hindi yung papanig ka sa isang side. Doon lumalabas yung pagkabayas, 'di ba? They're subject to criminal prosecution. Sapagat kung ano pinagsasabihin nila, nawala yung kanilang slight protection na pag ikaw ay nag-a-appeal sa isang committee, pinapaut ka, binibigyan ka ng leeway ng batas na pag ikaw senador, hindi ka pwede i-libel. Pwede nating malaman yan araw ng Monday, 'di ba? Sa araw ng Monday. Pwede nating malaman yan sa araw ng Monday. Kung totoo ang sinasabi ni Erwin Tulfo na iimbitahan niya ang Brave 18 Marines, 'di ba? Kasi yung isa pinasinungalingan na niya eh. Yung sinasabi niyang kokwelyuhan at paaresto, matras na buntot niya eh. 'Di ba? Naging bahagang buntot, nanginig ang tuhod eh. So, eto, yung 18 Marines, tignan natin kung iimbitahan niya. Kasi tandaan nyo, yung 18 Marines na yan, tayabuhay yan. Ilalaban yan hanggang makarating ng Korte Suprema. Mas nakakahiya kayo kapag nakarating yan ng Korte Suprema. Doon nga sa kaso ni Bato, tinabla na kayo ng Korte Suprema. Di ba?
pagka ikaw ay resource person, hindi basta-basta ka prosecute because otherwise wala ka walang makukuha ang mga resource person because takot na. Kaya yun, mawawala sa kanila yung protection na yun. Ayan, so pakinggan naman natin yung sinabi ni Senator Lacson. Ayan, pakinggan natin. Tapos punta tayo kay Erwin Tulfo ulit. Kasi ang sarap nila panoorin para silang mga nagkakaripasang takbong mga daga Hindi nila alam, nagbubuhol-buhol na yung mga statement nila. Yun ang problema kapag wala kang coordination sa isa't isa, 'di ba? So, pinag-aralan namin to kasi kaninang alauna, nung nalaman naming... Ayan sabi niya alauna darating si Chis Escudero. alas 10 pa lang nag-adjourn na. Pakinggan nyo mabuti mag-aatin ng session si Senator Chis Escudero. Tinawag namin yung aming mga legal staff at aming diniscuss kung ano yung pwede mangyari. At yan na nga yung nangyari. Nag-reorganize kami. Mayroong motion to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Hindi mo nga pwede. Hindi natin maintindihan bakit nila sinama yung Senate President. Ang nakalagay sa batas, majority of all its member. Kailang, kapag nakuha mo yon, doon mo lang pwede ibakante yung Senate Presidency. 'Di ba? Paano mo ngayon dinideclare na, na bakante ang Senate Presidency? Hindi nyo nga nakuha yung 13 boto. 'Di ba? But we could not yet elect a new Senate President. Ayun naman pala, hindi pa nila kayang mag-elect ng Senate President. Binakante lang nila. 'Di ba? Para nga makuha mo yung pwesto Para maibakante mo yung pwesto ng Senate President, kailangan mo ng 13. Kagaya nung ginawa ni Senator Alan. 'Di ba? Nung binakante ni Joel Villanueva ang lahat ng posisyon, ibig sabihin nakuha na nila yung 13. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ibakante. Binabaluktot nyo na naman ang Constitution, 'di ba? Yun ang hindi nyo pwedeng gawin. Sa Constitution, maliwanag na 13 ang yun, 13 bilang na kailangan. 13 ang bilang na kailangan para mabakante nyo ang Senate President. 'Di ba? Kayo na naglalaglag sa sarili nyo. Tsaka kanina rin, sinabi ni Senator Gatchalian na ayon nga sa rules ng Senate, the Senate cannot adjourn for 3 straight days, no? Yes, totoo yun. Nasa Constitution yun. Pero, nagbigay na nga siya ng papel, di ba? Sine die, adjournment, di ba? So to set the record straight, Senator Lacson, si Senator Yes. Alan Peter Cayetano pa rin ba ang Senate President o hindi na? Hindi na. Pinag-isipang mabuti, no? Tignan natin, kukontrahin yan ng kakampi niya. Tignan mo mamaya. Na kasi vacated na yung kanyang posisyon. Bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Now, we're waiting for the 13th Senator para makapag-elect kami ng bagong Senate President. Di ba? Binakante muna nila, saka sila mag-e-elect. Bawal yun. Labag sa Constitution yun. Kasi kapag ibabakante mo yung pwesto, kailangan may ilalagay ka agad dyan. Hindi ka pwedeng maglagay ng acting Senate President. Wala sa Constitution yun. Labag na naman. So, yung sinabi niya na hindi na Senate President si Senator Alan, eto kukontrahin siya ng kasama niya. Pakinggan niyo to. Iba-iba kasing video to kinalap talaga natin to para mapanood nyo taong bayan. Yun kasi ang importante. Malaman ng taong bayan na mali yung kanilang ginagawa, 'di ba? Eto, panoorin nyo si Erwin Tulfo. Mr. Cayetano is still the Senate President. Ayun, still the Senate President. Because we don't have 13. Ayun, we don't have 13 na naman, di ba? Aminado naman kasi sila na kita nyo kung gaano ka-conflict yung mga pinagsasabi nila. Hindi sila consistent sa mga statement nila, di ba? Kaya ngayon, nalilito ang taong bayan dahil sa kanila, di ba? Sa kampo ni SP Alan, isa lang ang binabanggit, nanumpa si SP Alan bilang Senate President pare-pareho ng statement, ganun sila ka-legit, hindi kagaya neto, iba-iba, merong, hindi, Senate President pa rin si SP Alan, yung isa naman, hindi na, bakante na. Di ba? Pakinggan nyo pa. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency. Ayun. Magaling yung lawyer mo ngayon May nagturo sa'yo.
'Di ba? Kagaya ng sabi natin, sabi nga nila sige pagbigyan na natin yung pro tempore. Simula sa pro tempore pababa, yun lang ang pwede ibakante. Kasi hangga't wala silang 13, hindi mo pwedeng ibakante yung Senate President kasi kailangan mong talunin yung 13 boto ng Senate President, 'di ba? Para mabakante yung posisyon niya. Because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Buti pa to kahit papaano may pakinabang. 'Di ba? So yun, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok sa ating ginawang pag-react dito sa tatlong senator na to. Senator Dick Gordon, Panfilo Lacson at Senator Erwin Tulfo na umiiyak ngayon. Nagsisisi na raw siya sa kanyang mga pinagsasabi. Nadala yata nung nakita niya yung mga taga-suporta ni Senator Marcoleta. Baka akala niya papatalo si Kadante, di ba? So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating upload. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!